Paglapag pa lang ng eroplano, hindi niya alam na may nakaabang na sa kanya. Tahimik, planado at mabilis ang naging operasyon ng mga otoridad. Sa loob ng Ninoy Aquino International Airport, agad siyang pinalibutan at inaresto. Wala ng pagkakataong makatakbo pa. Ang lalaking nag-akala na makakatakas siya sa batas sa pamamagitan ng paglipat-lipat ng bansa ay nahuli rin sa wakas matapos niyang takbuhan ng isang nakakapanindig balahibong krimen. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento dahil ang pagkadakip sa kanya sa Pilipinas ay simula pa lang ng mas nakakagulat pa na pangyayari. Ang kasong ito ay naganap sa Susan sa South Cheoncheon Province, South Korea. Noong January 25, 2023, pagkatapos ng holiday ng Lunar New Year na siya ring unang araw ng balik trabaho ng mga tao. Pero agad na nakatanggap ng report ang pulisya tungkol sa isang nawawalang empleyado. Ang 35 taong gulang na nagangalang si Kang Minji, isang office worker. Kilala siya bilang isang masipag at hindi nag-a-absent basta-basta. Sa katunayan, madalas alas 7 pa lang ng umaga ay nasa opisina na ito. Pero, nung araw na iyon, kahit tanghali na, wala pa rin siya. Nagtaka na ang kanyang mga katrabaho. Sinubukan nga rin nilang tawagan ito, pero walang sumasagot. Kinahapunan, may isang katrabaho na pumunta mismo sa bahay ni Minji. Pero wala rin siyang nakita roon. Walang sumasagot sa kanyang tawag at tila may mali na talaga. Kaya't nagpasya na nga silang humingi ng tulong sa pulis. Nang imbestigahan ng pulisya, nalaman nilang hindi lamang si Minji ang nawawala. Kasama rin ito ang kanyang asawang si Kang Joo-chun. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang sitwasyon dahil isang araw bago sila nawala, sinabi ng boss ni Kang Joo-chun na nakatanggap siya ng kakaibang mensahe mula dito. Ayon sa mensahe, sira raw ang kailang mga cellphone kaya't hindi sila makakatawag at bibili raw sila ng bagong cellphone kinabukasan kaya't mag-a-absent muna siya. Pinayagan naman siya ng kanyang boss pero pagkatapos nga noon, hindi na muli pa itong kumontak sa kanya. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa pamilya ni Minji. Labis naman sila nagulat sa kanilang nalaman. Agad silang pumunta sa apartment ng mag-asawa. Pagpasok nila, walang tao sa loob. Maayos ang bahay, nakabukas pa ang heating system. May natirang pagkain rin sa kusina at may mga hindi pa nahuhugasang plato. Walang sinyalis na aalis ang mag-asawa na matagal. Pero habang nagpapatuloy ang investigasyon, may natuklasan ang pulisya na mahalagang detalye. Noong January 26, sinuri nila ang huling lokasyon ng cellphone ng dalawa. Lumabas na ang huling signal ay nasa Yongjong Island, isang lugar na halos 2 oras ang layo mula sa Susan. Dito rin matatagpuan ang Incheon International Airport, kaya't posibleng sumakay sila ng eroplano palabas ng bansa. Sinuri rin ng pulisya ang listahan ng mga pasahero sa airport. Doon nila nalaman na noong January 23, bandang 8:16 ng gabi, umalis mag-isang papuntang Vietnam si Kang Joo-chun at walang record na sumakay ng eroplano ang kanyang asawang si Minji. Sa parking area ng airport, natagpuan rin ang sasakyan ng lalaki. Nang suriin ang ruta nito, nalaman na bago pa siya pumunta sa airport mula sa Susan, lumihis pa siya papunta sa timog at nagtungo sa Amyun Island, kung saan siya tumigil sandali. Sinuri rin ng pulisya ang mga CCTV sa lugar. Noong January 23, bandang 1:45 ng hapon, nakita ang kanyang sasakyan sa harap ng isang restaurant. Pagsapit ng 2:35, nakita ulit ito sa isang gas station sa parehong kalsada. Ang nakakagulat, 800 meters lang ang pagitan ng dalawang lugar, 1 minutong biyahe lang sana. Pero inabot siya ng 50 minutes. Dito na nga naghinala ang pulisya. Kung may nangyari man kay Minji, malaki ang posibilidad na sa loob ng 50 minutes na iyon, itinago ang kanyang katawan. Agad na nagsagawa ng search operation ang pulisya. Sa loob nga ng 800 meters na iyon, ang pinakaposibleng pagtataguan ng bangkay ay isang imbakan ng tubig sa tabi ng kalsada. Dahil taglamig noon at nagyayelo ang tubig,
tumagal ng 2 araw ang paghahanap. Noong January 31, may nakita ang mga otoridad na isang malaking bag sa tubig. Mabigat ito habang hinihilang palabas. Nang buksan nila, tumambad ang hindi nila inaasahang makita. Isang bangkay na nilagyan pa ng mga bato sa loob ng bag. Kinumpirma kalaunan na ang katawan ay kay Minji. Ayon sa investigasyon, namatay siya dahil sa pagsakal. Ngunit bukod pa dito, natagpuan din sa kanyang katawan ang mahigit 10 saksak at pinaniniwala ang ginawa ang mga ito matapos siyang mamatay na nagpapakita ng matinding galit ng gumawa. Dahil dito, agad na itinuring na pangunahing sospek ang kanyang asawa. Ngunit natuklasan ng pulisya na nakatakas na ito at nagpalipat-lipat na ng bansa mula South Korea patungong Vietnam, Thailand at Cambodia. May record din na bumili siya ng tiket papuntang Manila noong February 10. Dahil dito, naglabas ng red notice ang Interpol at nakipag-ugnayan sa mga otoridad sa Pilipinas. Pagdating niya sa Maynila, agad siyang inaresto sa airport at dinala sa detention center ng Bureau of Immigration sa Taguig, kung saan siya nakahold habang inaayos ang proseso ng kanyang deportation pabalik sa South Korea. Ngunit, hindi doon natapos ang lahat. Noong May 21, 2023, kumalat ang balita na nakatakas si Juchon mula sa detention center. Ayon sa CCTV, tumalon siya mula sa halos 5 metrong taas ng pader, bumagsak sa semento at kahit pilay ay nakasakay pa siya ng isang tricycle para makatakas. Sa mga sumunod na ulat mula sa Pilipinas, unti-unting ang nabunyag ang pagkakakilanlan ng lalaking matagal nang tinutugis ng pulisya. Nalaman ng mga tao na si Kang Juchon ay isang South Korea na wanted sa kasong pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Matapos ang kanyang matapang na pagtakas mula sa detention center, nagsimula ang malawakang paghahanap sa kanya. Ngunit, hindi rin nagtagal ang kanyang kalayaan. Sa loob ng isang condominium unit sa San Juan, doon siya muling natuntun at inaresto ng mga otoridad. Pero, mas lalo pang nakakagulat ang sumunod na nadiskubre. Sa loob ng unit, hindi lamang siya ang naroon. May kasama pa siyang 2 kapwa na Korean, sina Lim Yung Sop at si Kim Mi Kyung. At sa gitna ng operasyon, tumambad ang mas mabigat na problema. Halos 1 kilo na ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng pulisya. Nang makarating sa South Korea ang balitang ito, nagulat ang mga investigador. Wala ring kasunduan ang South Korea at Pilipinas tungkol sa pagpapabalik ng mga preso, kaya't kailangan muna nilang harapin at tapusin ang kaso nila sa Pilipinas bago sila maibalik sa sariling bansa. Dahil dito, halos nawala ng pag-asa ang pamilya ng biktima at ang pulisya na agad siyang mapanagot sa pagpatay kay Minji. May hinala pa nga ang ilan na sinadya niyang gumawa ng krimen sa Pilipinas para maiwasan ang pagpapabalik sa South Korea. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, malaki ang pagkakaiba na ipinapakita niyang ugali at ng kanyang totoong pagkatao. Sa loob ng maraming taon, tinago niya ang kanyang madilim na lihim kahit na sa kanyang asawa na nakasama siya ng 9 na taon at nakilala ng 14 na taon. Si Kang Juchon ay ipinanganak noong February 13, 1985. Noong taong 2003, nag-aral siya sa isang universidad sa Daejeon sa kursong Industrial Design. Pero tumigil din siya makalipas ang 2 taon. Hindi naman naging malinaw kung bakit siya umalis. Nagkakilala naman sila ni Minji noong taong 2009. Pareho silang nagtatrabaho sa isang amusement park. Doon nga nagsimula ang kailang relasyon. Ayon sa mga katrabaho, maalaga at sweet siya kay Minji. Pero sa likod nito, nagsimula na pala siyang gumawa ng masasamang bagay. Noong 2012, bigla na lamang siyang nag-resign sa kanyang trabaho. Sinabi niyang aalagaan niya ang may sakit niyang kapatid sa ibang lugar. Pero ang totoo, nahuli siyang pumasok sa dormitoryo ng mga babae sa isang universidad sa Daejeon. Ayon sa isang saksi, nakasuot pa siya ng pambabaeng damit, may wig, naka-makeup at naka-fitted na damit. Nung una, sinabi niyang nagnakaw lamang raw siya. Pero nang suriin naman ng pulisya, may nakita silang ebidensya na posibleng may masama siyang balak.
posibleng sexual na pag-atake. Sa huli, nahatulan siya ng 6 na buwan na kulong pero may 2 taong probation. Dahil dito, iniwan niya ang kanyang trabaho at lumipat siya sa ibang lugar, dala ang mga lihim na hindi kailanman nalaman ng kanyang asawa. Sa kabila nga ng lahat ng mga paliwanag at dahilan ng kanyang asawa, hindi kailanman nagduda si Minji. Lagi niya nga itong pinipiling paniwalaan. Nagpatuloy ang kailang relasyon kahit na magkalayo na nga sila ng tirahan. Matapos ang 5 taon na magkasintahan, ikinasal sila noong taong 2014 at nagsimula ng bagong buhay sa Susan. Sa simula, naging maayos ang lahat. Pero hindi rin nagtagal ang masaya nilang pagsasama. Dahil 1 taon matapos ang kasal, nakahanap naman ng trabaho si Kang Joo-chun sa ibang lungsod. Kaya't iniwan niya si Minji sa Susan. Umuuwi lamang siya tuwing weekend. Sa diary ni Minji, makikita kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Doon niya nga isinusulat ang mga alaala nila, mga pinupuntahan, mga masasayang sandali, pati na rin ang mga bakasyon nila sa Hawaii. Sa paningin nga ng iba, parang perpekto ang kalang relasyon at marami ang naiinggit sa kanila. Pero may isang bagay ang napapansin ng mga kaibigan ni Minji dahil kilala nila ito na mahilig sa bata. Matagal na rin nga nitong pinaplano ang pangalan na magiging anak nila. Pero kahit matagal na nga silang kasal, wala pa rin silang anak. Kapag tinatanong siya ng pamilya, sinasabi lamang niya na maghihintay muna sila hanggang maging stable na ang buhay nilang mag-asawa. Lumipas ang 9 na taon ng kanilang pagsasama, pero may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Isang lihim na naging dahilan ng trahedya. Ayon sa matalik na kaibigan ni Minji na nagngangalang si Shu, hindi sila nagkaanak dahil sa malaking utang ng kanyang asawa na mahigit sa 100 million won or 3.9 million pesos. Inamin nga ito ni Kang Joo-chun kay Minji nung kanilang honeymoon. Dahil sa pangyayaring ito, labis na saktan si Minji at pansamantala siyang tumira sa bahay ng kanyang kaibigan. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Pero sa huli, pinili pa rin niyang manatili sa piling ng kanyang asawa. Kahit na nasaktan at nalinlang, mahal pa rin niya ito. Nagdesisyon pa siyang tulungan na lamang bayaran ang utang ng kanyang asawa at saka na lamang raw sila mag-aanak kapag natapos na nga ang problemang ito. Dito na nagsimula ang kailang mahirap na buhay bilang mag-asawa. Sa loob nga ng maraming taon, nagsikap si Minji. Naging matipid siya, madalas ay kimchi lamang ang kinakain niya pagkatapos ng trabaho para makatipid. Lahat ng ito ay para mabayaran lamang ang utang ng kanyang asawa. Nung pagsapit ng June 2022, tumawag siya sa kanyang kaibigan. Umiiyak siya dahil sa labis na sayang nararamdaman. Dahil sa wakas, nabayaran niya na nga ang lahat ng utang ng kanyang asawa. Akala niya tapos na rin ang paghihirap niya. Pero nagkamali siya. Makalipas lamang ang 6 na buwan, noong January 11, 2023, muli na naman siyang tumawag sa kanyang kaibigan. Pero sa oras na iyon, umiiyak naman siya dahil sa sobrang lungkot at stress. Sinabi niyang may panibagong utang na naman ang kanyang asawa. 10 araw ang lumipas pagsapit ng January 21, habang holiday ng Chinese New Year, umuwi nga ang mag-asawa sa bahay ng mga magulang ni Minji. Napansin agad ng kanyang pamilya na may kakaiba sa kanya. Dati, masaya at palangiti siyang bumabati pagdating sa kanilang bahay. Pero ng araw na iyon, tahimik ito at parang may mabigat na iniisip. Napansin din nga ng kanyang kapatid na parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya naman magawa. Nagpalipas pa nga sila ng isang gabi doon at kinabukasan, bumalik na sila sa Susan. Pero doon na nga nagsimulang magbago ang lahat. Kinagabihan, tumawag si Kang Joo-chun sa magulang ni Minji para sabihing nakauwi na raw sila ng maayos. Pero nakaramdam ng kakaiba ang mga ito dahil simula pa lamang na ikasal ang dalawa, si Minji mismo ang tumatawag sa kanila para magpaalam na ligtas silang nakauwi. Sa mga sumunod pang araw, sinubukan nga siyang kontakin ng kanyang ina at kapatid. Pero ang sagot lang lagi nito ay sira raw ang kanyang cellphone. Hindi nga nila alam ang mga mensaheng iyon ay hindi naman pala galing kay Minji kundi sa kanyang asawa. Lingid din sa kanilang kaalaman
Habang nasa biyahe pa lang pauwi mula sa bahay ng kanyang mga magulang si Minji, ang asawa niyang nasa tabi lamang niya ay nagbubuk na pala ng plane ticket para tumakas pagkatapos ng plano niyang krimen. Pagdating nga nila sa bahay, ilang oras lang ang lumipas, pinatay niya na ang sariling asawang si Minji. Ayon nga sa timeline ng pulisya, noong January 23, nakareceive pa ng mensahe ang kapatid ni Minji. Pero sa oras na iyon, patay na siya at itinapon ang kanyang katawan sa isang imbakan ng tubig. 4 na oras na ang nakakalipas. Samantalang si Kang Joo-chun naman, naghahanda na para sumakay ng eroplano palabas ng bansa. Dahil sa mga ebidensya, naniniwala ang pulisya na pera ang pangunahing motibo sa krimen. Sa mga sumunod na investigasyon, lumabas pa ang mas madilim na katotohanan tungkol kay Kang Joo-chun. Ayon sa kanyang mga dating katrabaho, madalas raw itong manghiram ng pera. Marami rin daw itong itinatagong sikreto at hindi siya kasing ayos ng imahe na ipinapakita niya sa iba. Kahit ang kanyang boss ay may napansin na rin kakaiba sa kanya ilang araw bago mangyari ang Chinese New Year na tila may pinaplano na nga siyang hindi alam ng lahat. Bago mangyari ang krimen, humingi pa ng pabor si Kang Joo-chun sa kanyang boss na gusto nitong mag-advance ng 2 buwang sahod na umaabot nga ng halos 8 million won or 300,000 pesos. Nagtaka naman ang kanyang boss at tinanong kung alam ba ito ng kanyang pamilya. Pero hindi naging malinaw ang sagot nito kaya hindi niya nga pinayagang itong bumali. Dito na nga nagsimulang magduda ang mga tao sa paligid niya. Bakit palagi siyang nangangailangan ng malaking pera? At bakit ang dami niya ring utang? Sa investigasyon ng pulisya, unti-unti ring lumabas ang kanyang totoong pagkatao. Sinamantala niya nga ang sitwasyon na magkalayo sila ng tirahan ng kanyang asawa para maitago ang maraming sikreto. Simula pa noong 2014, taon ng kailang kasal, umutang na pala siya sa mahigit 10 lending companies na umabot na nga sa kabuang 120 million won o 4.7 million pesos. Ayon nga sa isang abogado ng lending company, ang kanyang dahilan sa kanyang pag-utang ay para daw sa pang-araw-araw na gastusin nila. Pero ang totoo, ang pera ay ginagamit niya lamang sa pagsusugal. Madalas siyang pumunta sa mga iligal na kasino. May isang ang dating katrabaho na nagsabi na sobrang hilig niya sa sugal. Nung na-assign nga sila sa Nanjing para sa isang trabaho, 2 araw siyang naghanap ng kasino. Dahil wala siyang nakita, nauwi siya sa mga lottery ticket na mabilis ang draw, yung kada 10 minuto. Bukod nga sa sugal, maluho rin siya. Kahit simpleng pagpunta sa karaoke room, umaabot nga ng kalahating milyon won or 20,000 pesos ang kanyang ginagastos. Sa madaling salita, ang karamihan nga ng pera niya ay napupunta lamang sa bisyo at sa kanyang luho. Dahil hindi nga siya makabayad, nagkaroon na nga siya ng problema sa mga lending companies. Noong January 2022, akala nga ni Minji na halos bayad na ang lahat ng kailang utang. Pero ang totoo, maliit na bahagi lang ang binabayaran ni Kang Joo-chun gamit ang perang pinaghirapan ng kanyang asawa. Sinuri rin ng pulisya ang mga travel record ni Kang Joo-chun. Lumabas na sa loob ng 3 taon bago ang krimen, madalas siyang bumiyahe sa Southeast Asia, sa Vietnam, Thailand at Cambodia at lalo na sa Pilipinas. Hindi rin siya nagtatagal sa bawat bansa. Dahil dito at sa pagkakadakip sa kanya na may dalang droga sa Manila, naniniwala ang pulisya na sangkot siya sa pagdadala ng iligal na droga kapalit ng malaking pera. Sa kabuuan, malinaw na si Kang Joo-chun ay nalulung sa sugal sa kanyang luho at droga. Pero walang kaalam-alam ang kaawa-awa niyang asawang si Minji sa lahat ng ito. Noong mismong araw ng krimen, January 23, bandang 2:30 ng hapon, ginamit niya pa ang credit card ni Minji para umutang na naman ng 20 million won. Kinabukasan, January 24, sunod-sunod siya nag-withdraw ng kabuang 43 million won or 1.7 million pesos mula sa account ng kanyang asawa at ginawa niya nga ito sa iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand at Cambodia. Ito ang eksaktong ruta ng pagtakas ng suspek. Dahil dito, halos sigurado na nga ang pulisya na siya ang kumuha ng pera. At dito rin,
Malinaw ang motibo niya ay pera. Ayon rin sa mga pulis, may posibilidad na nalaman din ni Minji ang totoo tungkol sa kanyang asawa. Ang mga utang nito, ang bisyo at ang illegal na gawain. Kaya't nagpasya itong patahimikin siya. Noong November 2024, pumunta sa Pilipinas ang ina at kapatid ni Minji para kausapin ang sospek. Sa loob nga ng 30 minutong pagbisita, isa lamang ang gusto nilang malaman, ano ba talaga ang nangyari. Pero pareho pa rin ang sagot niya, wala raw siyang maalala. Sinabi niyang may pumasok raw sa kailang bahay at nawala na raw siya ng malay. Pagkagising niya nga ay nasa Pilipinas na raw siya. Hindi nga nila nakuha ang katotohanan. Ang mas masakit pa, ni hindi man lamang ito humingi ng tawad, lalo na nga sa pamilyang naiwan ng kanyang asawa. Dahil nga para sa kanya, hindi siya ang may kasalanan. Dahil ang kaso ay may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas, kailangan nga muna niyang harapin ang paglilitis doon. At base sa bigat ng kanyang kaso, sa pagtatago at pagbebenta nito, maaari siyang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Kahit may sapat ng ebidensya ang pulisya sa South Korea laban sa kanya, mukhang hindi pa rin siya agad maibabalik sa kanilang bansa. Dahil sa mga kasong kinaharap niya sa Pilipinas, kailangan muna niyang dumaan sa proseso ng hustisya dito bago siya ma-deport. Dagdag pa rito, kilala nga ang hustisya sa Pilipinas na mabagal ang pag-usad. Ang mga kaso ay maaaring tumagal ng ilang taon bago tuluyang magkaroon ng hatol. Ibig sabihin, kahit malinaw na ang ebidensya laban sa kanya sa South Korea, posibleng matagalan pa bago siya makabalik doon upang harapin ang kaso sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa mga nakaraang taon, napansin din ng mga otoridad na nagiging isa ang Pilipinas sa mga pinupuntahan ng mga ilang dayuhang kriminal na tumatakas mula sa kailang bansa. Dahil nga sa dami ng isla at sa lawak ng lugar, nagiging mahirap minsan ang paghahanap sa mga taong nagtatago. Ayon pa nga sa ilang ulat, kung may sapat na pera ang isang preso, nagiging mas magaan ang kailang buhay kahit nasa loob na nga sila ng kulungan sa Pilipinas. May mga pagkakataon na nakakakuha pa sila ng mga pribilehiyo na hindi dapat nila natatamasa. May isang ulat pa nga kung saan isang Korean na drug lord ay nakita pang gumagamit ng cellphone habang ini-interview sa loob ng kulungan. Isang bagay na nagpapakita kung paano nagiging maluwag ang sitwasyon para sa ilang preso na may kakayahang magbayad. Sa ganitong ang sistema, lalong nagiging komplikado ang kaso ni Kang Joo-chun. Habang tumatagal ang proseso, lalo ring natatagalan ang hustisyang hinihintay ng pamilya ng kanyang asawa. At tila unti-unting lumalayo nga ang pagkakataon na mapanagot siya sa kanyang ginawang krimen. Sa huli, ang kwento ni Minji ay hindi lamang tungkol sa isang krimen, kundi tungkol sa isang babaeng nagmahal ng buong buo, nagtiwala ng walang alinlangan, at nagsakripisyo para sa lalaking akala niya ay makakasama niya habang buhay. Pero ang pagmamahal na iyon ay sinuklian ng kasinungalingan, panlilinlang at isang malupit na pagtatapos. Habang ang may sala ay patuloy pa ring hinaharap ang kanyang mga kaso sa Pilipinas, nananatili ngang naghihintay ang pamilya ni Minji. Umaasang balang araw ay makakamit din nila ang hustisyang matagal na nga nilang ipinaglalaban. Isang paalala ang kasong ito na hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng pagmamahal ay ligtas pagkatiwalaan. Dahil minsan, ang taong pinakamalapit sa iyo, siya rin pala ang may kakayahang magdulot ng pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng isang like? Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. At kung nais niyo pong mag-share na inyong opinion about sa kwento, mag-comment lamang po kayo sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.